Nag-leave ako sa trabaho ng walang bayad para alagaan ang aking biyenan araw at gabi. Noong araw na lalabas na siya sa ospital, kumapit siya sa braso ng kanyang mayaman na manugang na babae at pinagalitan ako, tinawag akong walang silbi sa harap ng maraming tao. Ang aking asawa ay natigilan ng 3 segundo bago nagdeklara, "Nay, hindi niyo na kailangang bumalik sa bahay namin." Labis na ikinagulat ito ng matanda. Ang matinis na tunog ng telepono sa kalagitnaan ng gabi ang bumasag sa katahimikan. Ang payapang atmosfera ng aming simpleng bahay na may bubong na yero sa probinsya ay nagambala. Ang nakakabinging ringtone ay humalo sa langit-ngit ng lumang electric fan na nagpagising sa akin. Kumakabog ang dibdib ko na parang may tambol sa loob, at ang pawis ay tumagaktak sa likod ng aking damit pantulog. Si Bayani, ang aking asawa, ay mabilis ding bumangon at dinampot ang lumang keypad na cellphone na nanginginig sa ibabaw ng mesa sa tabi ng kama. Ang screen ay kumurap-kurap at ang pangalan ng kanyang Kuya Ramon ay lumabas na may pagmamadali. Inilapit ni Bayani ang telepono sa kanyang tainga. Ang kanyang inaantok na boses ay mabilis na napalitan ng matinding gulat. Malakas siyang nagtanong sa kabilang linya para kumpirmahin ang impormasyon. Nanlalaki ang mga mata sa takot. Napaupo ako, hinawi ang kulambo at bumaba ng kama. Ang aking kutob ay nagsasabing may masamang nangyari na tatama sa aming maliit na pamilya. Ibinaba ni Bayani ang tawag at humarap sa akin. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng madilim na dilaw na ilaw ng lampshade. Mahigpit niyang hinawakan ang aking balikat. Ang kanyang boses ay nabasag habang ibinabalita. Ang nanay ko ay isinugod sa ospital sa Maynila. Nadulas daw siya at nahulog. Tumama ang mukha sa semento malapit sa poso noong nawalan ng kuryente. Malubha ang pinsala sa kanyang baywang at sinabi ng doktor na kailangan siyang operahan sa gulugod kaagad ngayong gabi. Madaling araw pa lang. At ang hamog ay nakabalot pa sa mga puno ng mangga sa harap ng bakuran. Kami ng asawa ko ay nagmamadaling bitbit ang mga plastic bag na naglalaman ng ilang pirasong damit at mabilis na naglakad patungo sa highway. Sumakay kami sa pinakaunang bus mula sa probinsya patungo sa Maynila. Sa buong biyahe, ang lumang bus ay umaalog-alog. Ang amoy ng gasolina ay humalo sa amoy ng lupa na nakakapit sa sahig ng bus. Hinawakan ni Bayani ang aking kamay at hindi binitawan. Ang kanyang palad ay malamig at pinagpapawisan. Naiintindihan ko ang matinding pag-aalala ng aking asawa sa oras na iyon. Si Aling Rosa ay nasa edad 70 na, at ang kanyang kalusugan ay sadyang mahina na dahil sa matagal na niyang diabetes at high blood pressure na nagpapahirap sa kanya ng maraming taon. Ngayon, kailangan niyang sumailalim sa isang major surgery na direktang may kinalaman sa kanyang spinal cord. Ang panganib na hindi na siya makakalakad o ang panganib sa kanyang buhay ay napakalaki. Pagpasok namin sa lobby ng ospital na amoy gamot at matapang na kemikal na nakakasakit sa ilong, mabilis kaming nagtanong sa nurse station upang mahanap ang waiting area na may mga upuang plastic sa harap ng operating room number 3. Ang mag-asawang kapatid ng asawa ko, sina Kuya Ramon at Ate Divina, ay kanina pa naghihintay doon. Si Ate Divina, ang panganay na manugang na laging ipinagmamalaki ng biyenan ko sa buong barangay namin sa probinsya, ay nakasuot ng mamahaling seda na damit na kulay matingkad na pula. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay nangingibabaw sa tipikal na amoy ng pasilyo ng ospital, na nagiging dahilan upang lumingon ang ibang mga pamilya ng pasyente sa paligid. Nakahalukip-kip siya. Ang kanyang mukha na may makapal na makeup ay nagpapakita ng malinaw na pagkainip at inis. Ang kanyang paa ay panay ang tapik sa sahig na tiles. Si Kuya Ramon naman ay nakatayo sa isang tabi ng pader. Ang kanyang mga kamay ay panay ang kuskos sa isa't isa, puno ng pagkabalisa at kaba. Nang makita kaming humahangos at pinagpapawisan, sumimangot si Ate Divina at nagreklamo sa matinis na boses. Sinisisi kami sa sobrang bagal naming pagdating. Yumuko na lang ako at humingi ng paumanhin. Mahinahong nagpaliwanag na ang bus ay kailangang huminto para magsakay ng pasahero sa daan, kaya natagalan. Matapos ang higit sa 3 oras na nakakabahalang paghihintay, ang pinto ng operating room ay bumukas sa wakas.
Ang surgeon ay lumabas na may suot na asul na gown na may mga talsik ng dugo. Tinanggal niya ang kanyang maskara at ibinalita na ang operasyon sa paglalagay ng tornilyo sa gulugod ay naging matagumpay. Gayunpaman, ang pasyente ay nangangailangan ng isang tao na magbabantay at mag-aalaga sa kanya buong araw at gabi sa loob ng hindi bababa sa kalahating buwan. Ang personal na kalinisan, pagkain, at pagpapalit ng posisyon ng katawan ay dapat gawin mismo sa kama ng ospital nang may matinding pag-iingat upang maiwasan ang pag-apekto sa sugat sa operasyon sa gulugod. Pagkatapos magsalita ng doktor, ang hangin sa pagitan naming apat ay biglang naging mabigat at nakakatakot na tahimik. Mabilis na itinaas ni Ate Divina ang kanyang pulso para tingnan ang kanyang kumikinang na relos na may ginto. Ang kanyang boses ay tumigas habang diretsahang nagdeklara na ang kanyang law firm ay humahawak ngayon ng isang kasong pang-ekonomiya na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Iginiit niya na hindi siya maaring mag-leave sa trabaho kahit kalahating araw lang. Ang kanyang schedule ng trabaho at pakikipagpulong sa mga kliyente ay puno mula umaga hanggang hating gabi. Pagkatapos magsalita, lumingon siya kay Kuya Ramon na may matalim na tingin na naguutos. Mabilis na tumango si Kuya Ramon bilang pagsang-ayon sa kanyang asawa. Nauutal siyang nagpaliwanag na ang kanyang opisina ay nasa gitna rin ng isang komprehensibong inspeksyon. Siya ang manager, kaya hindi siya pwedeng mawala habang tambak ang trabaho. Akmang hahakbang si Bayani para makipagtalo, ngunit marahan kong hinila ang laylayan ng kanyang kupas na polo shirt. Alam ko na ang trabaho ni Bayani sa talyer ay nasa peak season para habulin ang mga deadline ng gawaan. Kung maghahain siya ng leave request sa oras na ito, mababawasan siya ng malaki sa kanyang attendance bonus na napakahalaga para sa aming pamilya. Bukod dito, ang trabaho ko bilang manggagawa sa pabrika ng damit ay mas madaling magpaalam sa manager para sa leave without pay. Huminga ako ng malalim para kumuha ng lakas ng loob, tumingala at tumingin ng diretso sa mga mata ni na Kuya Ramon at Ate Divina. Mahinahon akong nag-alok na ako na ang voluntaryong magli-leave without pay ng kalahating buwan, dadalhin ang mga gamit sa ospital para magbantay at mag-alaga kay nanay full-time. Nang marinig ito ni Ate Divina, nakahinga siya ng maluwag, at ang tensyon sa kanyang mukha ay agad na nawala. Binuksan niya ang kanyang mamahaling designer bag. Mabilis na kumuha ng ilang malalaking perang papel at isinuksok diretso sa aking kamay. Nagbitiw siya ng ilang mabilis na bilin at mabilis na kumapit sa braso ni Kuya Ramon, nagmamadaling lumakad palayo sa pasilyo ng ospital na parang umiiwas sa responsibilidad. Nakatayo si Bayani doon, nakatingin sa akin na may mga matang puno ng guilt, awa at kawalan ng magawa. Ngumiti ako ng bahagya para pakalmahin siya. Tinapik ang kanyang magaspang na kamay para panatagin ang loob niya na bumalik na sa trabaho. Noong hapong iyon, pagkatapos ng kanyang shift sa talyer, nagmadali si Bayani na umuwi para kumuha ng 2 malalaking maleta na puno ng kumot, damit at iba pang personal na gamit ni nanay para dalhin sa ospital para sa akin. Sinabi ko sa sarili ko, kahit papaano, siya ang ina na nagsilang sa aking asawa. Bilang mga anak, kung hindi tayo magtutulungan sa panahon ng sakit, kailan pa? Hindi ko lang lubos na inasahan na ang desisyon kong puno ng mabuting intensyon noong araw na iyon ay ang simula ng isang serye ng mga araw ng matinding pagdurusa at kahihiyan na hinding-hindi ko makakalimutan. Ang Ward 402 ay nasa dulo ng pasilyo. Ang neurosurgery ward ay palaging sobra ang siksikan. Ang silid na orihinal na idinisenyo para sa 4 na tao ay kailangan ng maglagay ng 2 pang folding bed na nagdala sa kabuuang bilang ng mga pasyente sa 6. 6 na kama ng ospital na gawa sa bakal na may natutuklap na puting pintura ang magkakatabi. Ang daanan sa gitna ay sapat lang para makadaan ang isang tao. Ang hangin sa loob ng silid ay palaging makapal sa pinaghalong amoy na nakakasuka. Ito ay ang matapang na amoy ng antibiotics, amoy ng pamatay ng mikrobyo sa ospital na humalo sa amoy ng dumi ng tao at maasim na amoy ng pawis mula sa mga kapamilya na matagal nang nagbabantay na hindi nakakaligo ng maayos. Sa loob ng kalahating buwan na pananatili sa lugar na ito, halos wala akong nakuhang kumpletong tulog na tumagal ng higit sa 2 oras. Ang aking mga araw ng pagpapagod
ay laging nagsisimula ng alas 5 ng madaling araw upang kumuha ng mainit na tubig mula sa istasyon ng tubig na 2 palapag ang layo. Maingat kong ilulubog ang malambot na tuwalya sa palanggana ng maligamgam na tubig. Pipigain ito ng mabuti at dahan-dahang pupunasan ang mukha, leeg at buong katawan ni nanay. Kahit na sinubukan kong maging napakabagal at maingat, si Aling Rosa ay palaging sumisigaw at nagrereklamo ng walang tigil. Iniinsulto niya ako na ang aking mga kamay ay magaspang, na sinasadya kong saktan siya. Malakas niya akong pinagalitan. Sinasabing, nagtatanim ako ng galit at sinasamantala ang kanyang karamdaman para gumanti dahil mahigpit siyang hindi sumang-ayon sa kasal namin noon. Sa pagdinig sa mga walang basehang akusasyon na iyon, yumuko na lang ako sa palanggana ng tubig, kinagat ang aking ibabang labi upang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ang aking mga kamay ay matiyagang nagpatuloy sa pagtatrabaho. Isinusuot ang mainit na tuwalya sa ilalim ng kanyang likod upang linisin ito ng maayos para maiwasan ang mga bedsore dahil sa matagal na pagkakahiga sa isang posisyon. Ang pinakamahirap at nakakatroma na gawain sa maghapon ay marahil ang pagpapalit ng adult diaper at paglilinis ng arinola. Ang mahabang hiwa sa kahabaan ng kanyang gulugod na puno ng mga tornilyo ay naging dahilan upang si Aling Rosa ay hindi makagalaw o makatagilid ng mag-isa kahit kaunti. Sa tuwing kailangan niyang dumumi, kailangan kong yumuko, yakapin ang kanyang balikat at balakang gamit ang aking payat na mga braso at gamitin ang lahat ng aking lakas bilang isang maliit na babae upang itagilid ang mabigat na katawan ng aking biyanan. Ang likod ko ay sumasakit na parang tinutusok ng libu-libong karayom. Ang aking mga braso ay nangangawit at nanginginig pagkatapos ng bawat pag-ikot. Ang mga adult diaper na puno ng maduming-dumi at umaalingasaw ay nakasimangot kong binibilot ng maayos, isinisilid sa itim na plastic bag at itinatali ng mahigpit bago dalhin sa lugar ng tapunan ng basurang medikal. Pagkatapos ay bitbit ko ang puno na arinola. Naglalakad sa mahabang pasilyo na siksikan sa 12 ng iba pang mga kapamilya ng pasyente upang makarating sa pampublikong banyo para hugasan ito. May mga gabi na tahimik ang paligid, ngunit si Aling Rosa ay pinahihirapan ng matinding sakit mula sa kanyang gulugod kaya hindi siya makatulog. Siya ay patuloy na umaungol, hinahampas ang kutson at pinipilit akong gumising para imasahe ang kanyang mga binti at braso upang umayos ang daloy ng dugo. Nakaupo ako sa mababang plastik na bangko sa tabi ng kama. Nakapikit ang mga mata dahil sa antok, ngunit ang aking mga kamay ay patuloy na gumagalaw sa pagmamasahe dahil sa nakasanayan. Kapag aksidente akong huminto sandali dahil sa sobrang pagod o nakatulog, sisigawan ako ni Aling Rosa sa kalagitnaan ng gabi. Sasabihing, tamad ako, may masamang intensyon, at hinihiling ko na mamatay na siya para mawalan ako ng responsibilidad. Ang mga malulupit na salitang iyon ay matalas na parang kutsilyo. Walang awang hinihiwa ng malalim ang aking nasugatan ng dignidad. Lumipas ang kalahating buwan ng paghihirap at ang aking refleksyon sa basag at maduming salamin sa banyo ng ospital ay talagang kaawa-awa. Ang aking mga mata ay malalim ang pagkakalubog. Ang mga itim na bilog ay kumalat sa aking pisngi dahil sa kakulangan ng tulog. Ang aking cheekbones ay nakausli dahil pumayat ako ng halos 4 na kilo sa maikling panahon at ang aking balat ay umitim. Ang mga damit na suot ko ay laging gusot, maluwag, at puno ng pinaghalong amoy ng ospital. Ngunit tiniis ko ang lahat ng pagkasira ng aking sarili. Paulit-ulit kong ibinubulong sa aking isipan. Pinalalakas ang loob ng aking sarili na magtiis pa ng kaunti. Niloloko ko ang aking sarili na kapag gumaling na si nanay at nakalabas na ng ospital, ang lahat ng paghihirap na ito ay lilipas din agad at magiging maaliwalas muli ang langit. Ngunit malaki ang pagkakamali ko. Ang aking pagtitiis at pagsasakripisyo ay hindi lamang nabigong makakuha ng kahit katiting na simpatiya, kundi hindi sinasadyang naging kasangkapan pa ako para matugunan ni Aling Rosa ang kanyang pagnanais na maliitin at yurakan ako ng walang dahilan. Sa 12 araw ng pagkaka-ospital ni nanay, ang panahon sa labas ay biglang nagbago. Isang malakas na ulan sa tag-init ang bumuhos nang hindi inaasahan na may dalang malamig na hangin
na nagpababa ng temperatura sa loob ng ward. Noong hapong iyon, nagsimulang lagnatin si Aling Rosa. Panay ang kanyang bahing at daing ng ginaw sa kanyang likod. Ang doktor na naka-duty ay pumasok para suriin siya ng maigi, nagreseta ng karagdagang gamot sa sipon, at mahigpit na ibinilin sa tagapag-alaga na magluto agad ng mainit na pagkain na may sangkap na pampawala ng lamig sa katawan. Sa pagsunod sa payo ng doktor, nagmadali akong magligpit, nagpaalam sa nurse on duty, at bitbit ang basket ay tumakbo ako sa palengke na matatagpuan sa likod ng ospital. Sinikap kong sumiksik sa siksikang dami ng tao. Hindi alintana ang putik na tumatalsik sa aking pantalon. Naghanap ako ng sariwang luya at ilang malalaking sibuyas. Pagbalik sa sira-sirang shared kitchen ng ospital, maswerte akong nakahiram ng maliit at nayupi ng kaldero sa isang janitress. Tumayo ako sa tabi ng gripo, matiyagang hinugasan ng bigas, at hiniwa ng pino ang luya at sibuyas. Habang binabantayan ang kumukulong lugaw sa mainit na kalan, ang pawis sa aking mukha ay tumutulo at binabasa ang likod ng aking damit. Ang usok mula sa kalan ay matapang at masakit sa mata, kaya panay ang kurap ko at punas ng aking maruming kamay sa mga luhang tumutulo. Nang ang bigas ay malambot na, maingat kong tinimplahan ito ng kaunting patis at paminta. Mabilis na binasag ang isang itlog na nabili ko at hinalo ito ng maigi hanggang sa matunaw. Ang tipikal na amoy ng sibuyas at luya na humalo sa lasa ng itlog ay umalingasaw sa sulok ng kusina. Maingat kong isinilid ang lugaw sa puting mangkok na dala ko mula sa bahay, inilagay ito sa plastic tray, at mabilis na naglakad pabalik sa neurosurgery ward. Maingat kong dinala ang mainit na lugaw sa tabi ng kama, yumuko at hinipan ito para mabawasan ang init. Ginamit ko ang aking malinis na kamay para dahan-dahang gisingin si Aling Rosa. Ngumiti ako ng malumanay. Nagsasalita sa pinakamahina kong boses para amuin siya. Pinayuhan ko si nanay na subukang umupo at sumandal sa mga unan para kumain ng kaunting lugaw, para pagpawisan siya at gumaan ang kanyang pakiramdam at mabawasan ang sakit. Nakasimangot na iminulat ni Aling Rosa ang kanyang mga mata, tamad na isinandal ang kanyang naninigas na likod sa mga unan. Inayos ko ang mga unan sa likod niya. Kinuha ko ang kutsara, sumandok ng kaunting lugaw, maingat na hinipan para lumamig, at inilapit sa bibig ni nanay. Binuksan niya ang kanyang maputlang labi at sumipsip ng kaunti. Agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay, ang kanyang mukha ay nangunot sa matinding pandidiri. Iniluwan niya ang lugaw na kanyang sinipsip sa tissue na hawak niya nang walang pag-aalinlangan. Tinitigan niya ako ng masama. Ang kanyang boses ay matinis na umalingaw-ngaw sa tahimik na ward. Inireklamo niya na ang lugaw ay matabang. Pinagalitan ako na nagluluto ng pagkain para sa may sakit, pero hindi marunong magtimpla. Sinabing wala akong kwenta. Malupit niyang sinabi, "Sinadya mong gawing hindi masarap para hindi ko matulon. May masama kang balak na gutumin ako sa ospital na ito." Nang marinig ko iyon, nataranta ako at nagmadaling magpaliwanag. Nilinaw ko na mahigpit na ibinili ng doktor na ang mga taong may high blood pressure tulad niya ay hindi dapat kumain ng maalat, at ang pagkain ng medyo matabang ay mas makakabuti para sa kanyang paggaling. Ang aking paliwanag ay tila lalo pang nagpagalit sa kanya, parang binuhusan ng gasolina ang apoy. Ang mga mata ni Aling Rosa ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa akin. Bigla niyang itinaas ang kanyang payat na braso at marahas na hinampas ang kutsara na nasa kamay ko. Ang hampas ay puno ng galit at napakalakas kaya nawalan ako ng balanse. Ang puting mangkok ay dumulas sa aking kamay. Nahulog diretso sa sahig na tiles at nabasag sa maraming piraso. Ang mainit na lugaw na may luya at sibuyas ay tumalsik sa lahat ng dako, tumama sa aking manipis na pantalon at kumapit sa aking kaliwang braso. Ang pakiramdam ng paso ay agad na narehistro sa aking utak. Ang balat sa aking braso na nalagyan ng mainit na lugaw ay namula agad, at makalipas ang ilang minuto ay nagkaroon ng mga paltos dahil sa init. Mas malala pa, ang ilang matatalim na piraso ng basag na mangkok ay humiwa sa likod ng aking kamay na nagpadugo dito. Ang buong ward na kanina ay maingay ay biglang tumahimik. Ang mga pasyente sa parehong silid at ang mga nagbabantay sa kabilang mga kama
ay sabay-sabay na lumingon at tumitig sa magulong eksena na kakatapos lang mangyari. Ang ilang matatandang tao ay umiling na lang sa awa sa aking sitwasyon. Ngunit si Aling Rosa ay hindi man lang nag-abalang tingnan kung napaso o dumudugo ang kamay ng kanyang manugang. Malamig siyang humarap sa pader, nagpakawala ng isang buntong hininga ng inis at pandidiri. Ang kanyang bibig ay bumubulong pa rin. Napakatanga mo. Wala kang magawang tama. Kinagat ko ang aking labi. Pilit na nilulunok ang mga hikbi. Tahimik akong yumuko, lumuhod sa malamig na sahig na tiles. At gamit ang aking mga kamay ay matiyagang pinulot ang bawat matalim na piraso ng basag na mangkok. Maingat kong nilinis ang makalat na sahig, ang mainit na lugaw na nahaluan ng aking sariling maalat na luha. Ang awa sa sarili ay umabot hanggang sa aking lalamunan, ngunit hindi ko pinayagan ang aking sarili na umiyak sa harap ng maraming tao. Katatapos ko lang pulutin ang mga basag na piraso. Maingat na binalot ang mga ito sa makapal na dyaryo at itinapon sa basurahan sa sulok ng silid nang biglang tumunog ang telepono. Ang pamilyar na ringtone ay nagmula sa bagong smartphone na nakalagay sa mesa sa tabi ng kama ni Aling Rosa. Siya na nakaharap sa pader ay biglang tumagilid ng mabilis. Ang kanyang mabilis na paggalaw ay kabaligtaran ng sakit at pagod na kanyang ipinakita ilang minuto pa lang ang nakakaraan. Iniunat niya ang kanyang braso para abutin ang telepono. Ang kanyang mga mata ay sumulyap sa screen at agad na nagliwanag sa tuwa. Isang malawak na ngiti ang namutawi sa kanyang kulubot na mukha, ang mga kunot ay nawala at napalitan ng matinding kasiyahan. Si Ate Divina, ang mahal kong panganay na manugang, ay tumatawag sa video call para kumustahin ako. Natatarantang ginamit ni Aling Rosa ang kanyang daliri para sagutin ang tawag, habang ang isa niyang kamay ay sinusubukang ayusin ang kanyang magulong buhok. Ang boses niya na lumabas sa speaker ay napakatamis at puno ng pagmamahal. Ang malambing na boses na iyon ay ibang-iba sa masungit na boses na ginamit niya para insultuhin ako noong natapon ang lugaw. Magiliw niyang tinawag ang pangalan ng kanyang panganay na manugang na may kakaibang paggalang. Mula sa maliwanag na screen ng telepono, ang imahe ni Ate Divina ay lumabas na napakalinaw at elegante. Nakaupo siya ng komportable sa isang napakagarang sala na may mainit na dilaw na ilaw. Sa likod niya ay isang estante na puno ng mamahaling imported na inumin. Nakasuot siya ng isang mapang-akit na madilim na pulang seda na damit. Ang kanyang mukha ay may makapal na make-up. Ang kanyang mga labi, na may pulang lipstick, ay bahagyang nakangiti. Maarte niyang itinaas ang baso ng pulang inumin sa kanyang kamay at nagsalita sa isang malambing na boses na puno ng kaplastikan. Matinis siyang nagtanong tungkol sa kalusugan ng kanyang biyenan gamit ang mga salitang mabulaklak at masarap pakinggan. Nagkunwari siyang nagrereklamo sa isang boses na puno ng awa na, nitong mga nakaraang araw, sobrang busy sa law firm, hindi na ako magkanda-ugaga, wala nang oras kumain at matulog. Sinabi niya na gustong-gusto niyang lumipad agad papuntang ospital para siya mismo ang magsubo sa kanyang biyenan ng mainit na pagkain at labhan ang kanyang mga damit, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya nakalimutang paulit-ulit na bigyang diin na nagpadala lang siya ng malaking halaga ng pera sa account ni Kuya Ramon para bayaran ang lahat ng gastos sa operasyon ni nanay. Idiniin niya na ito ay isang maliit na tulong bilang kapalit ng kanyang pagkawala sa mga araw na nasa ospital si nanay. Pagkatapos marinig ang mga matatamis na salitang iyon, naging basa ang mga mata ni Aling Rosa. Hindi dahil sa awa sa kanyang sakit, kundi dahil labis siyang naantig at ipinagmamalaki. Panay ang kanyang tango, tinatapik ang screen ng telepono na parang direktang hinahaplos ang kanyang mahal na manugang. Nagsimula siyang gumamit ng pinakamagagandang salita para purihin si Ate Divina sa harap ng lahat ng mga pasyente at kapamilya na nakikinig sa silid. Ipinagmalaki niya, siya ay isang magaling na abogado, kumikita ng malaki at napakabait pa sa kanyang biyenan. Malakas niyang idineklara na ang kanyang pamilya ay siguradong may malaking swerte para magkaroon ng manugang na tulad niya. Maingat niyang pinayuhan si Ate Divina na ibuhos ang lahat ng kanyang atensyon sa trabaho at hindi na kailangang tumapak sa masikip na ospital na puno ng sakit dahil makakaapekto ito sa kanyang kalusugan. Sigurado niyang sinabi na ang lahat ng maliliit na gawain sa ospital ay inaasikaso na ng ibang tao. Ang pariralang ibang tao na lumabas sa kanyang bibig ay walang bigat,
ngunit hindi sinasadyang nasaktan ang aking puso. Para bang ang aking presensya, ang mga gabing walang tulog sa paglilinis sa kanya, ang mga pulang paso at sugat na dumudugo sa aking kamay, ay hindi talaga umiiral sa mundong ito. Sa oras na iyon, nakaluhod ako sa paanan ng kama, gamit ang isang basahan para punasan ng maigi ang sahig para alisin ang mga natitirang malagkit na mantsa ng lugaw. Hindi ko na mapigilan ang aking mga luha. Tumutulo ito kasabay ng bawat pagpunas sa malamig na sahig. Nakaupo ako doon at naririnig ng malinaw ang bawat pambobola ni Ate Divina, bawat papuri ni Aling Rosa. Ang marangyang pamumuhay na ipinapakita sa maliit na screen ng telepono at ang kahirapan at kapaitan ng realidad sa ward ay parang dalawang magkaibang mundo. Isang napakalupit na kontradiksyon na dahan-dahang dumudurog sa aking puso. Ang taong nagpagod, nagtiis ng hirap at dumi ay naging taong hindi karapat-dapat banggitin ang pangalan. Habang ang taong hindi man lang tumapak sa gate ng ospital para bumisita, sa pamamagitan lamang ng ilang matatamis na salita, ay naging huwarang manugang sa paningin ng biyenan. Ang video call na puno ng pagpapanggap ay natapos. Si Aling Rosa ay nasa estado pa rin ng labis na kaligayahan at pagmamalaki. Inutusan niya ako na buksan ang maliit na bakal na kabinet sa tabi ng kama at maingat na kunin ang isang kahon na nakabalot sa madilim na pulang pelus na mukhang napakagara. Ito ay isang kahon ng mamahaling imported na herbal supplement na isa sa pinakamahal sa merkado. Maingat niya itong kinuha, inilagay ang kahon sa kumot sa kanyang tiyan, at hinaplos ang malambot na pelus gamit ang kanyang payat at kulubot na kamay na may labis na pagpapahalaga. Humarap siya sa matandang babae sa kabilang kama at sinimulan ulit ang pamilyar na pagmamayabang. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng ward na puno ng pagmamataas. Malakas niyang sinabi sa lahat ng tao sa paligid na ito ay isang mahalagang regalo mula sa kanyang panganay na manugang na abogado na nag-abalang bumili para ibigay sa kanya para lumakas siya pagkatapos ng major surgery. Sadyang itinaas niya ang kanyang boses para bigyang diin na ang halaga ng regalong ito ay umaabot sa libu-libong piso. Malakas niyang iginiit na tanging ang mga manugang na may mataas na posisyon, mayaman at sosyal tulad ni Divina ang may alam na bumili ng mga ganitong kamahal na bagay para sa kanilang biyenan. Ang mga tao sa ward na nakarinig nito ay napailing na lang sa paghanga sa kanyang swerte sa pagtanda. Pinupuri ang kanyang panganay na manugang sa pagiging mapagbigay at maalalahanin. Sa pagdinig sa mga papuri mula sa ibang tao, lalong naging mayabang si Aling Rosa. Ang kanyang mga mata ay naningkit sa pagngiti. Hindi niya ako tinapunan ng tingin kahit isang saglit lang. Para bang takot na takot siya na ang aking kaawa-awang hitsura ay makakasira sa kanyang sandali ng kaluwalhatian. Sa oras na ito, nakatayo ako ng tahimik sa madilim na sulok ng silid. Ang aking mga kamay ay hindi namamalayan na mahigpit na nakakuyom sa aking gusot na damit. Isang pakiramdam ng matinding sama ng loob ang umakyat sa aking lalamunan na nagpapahirap sa aking paghinga. May isang mapait na katotohanan na tanging ako at si Bayani lang ang nakakaalam sa buong mundo. Isang sikreto na sinabi ko sa sarili ko na itatago ko sa aking puso sa nakalipas na mahigit 10 araw. Ang katotohanan ay ang mamahaling kahon ng regalo na iyon, ang mahalagang bagay na araw-araw na sinasamba ni Aling Rosa bilang buhay na patunay ng kabaitan ni Ate Divina ay wala talagang kinalaman sa kanya. Hindi siya ang bumili at hindi rin niya pera ang ginamit. Naalala ko ang hapon bago ang operasyon ni Aling Rosa. Tinawag ng punong siruhano ang pamilya sa opisina para ipaalam ang mga panganib. Partikular niyang binigyang diin na ang matandang pasyente pagkatapos ng komplikadong operasyon sa gulugod ay manghihina ng husto. Hiniling niya na ang pamilya ay maghanda ng mga masusustansyang pagkain at suplemento upang matulungan siyang mabilis na makarecover. Pagkatapos marinig ni Bayani ang paliwanag ng doktor, ang kanyang mukha na umitim dahil sa trabaho ay napuno ng matinding pag-aalala. Noong gabing iyon, kaming mag-asawa ay tahimik na nakaupo sa tabi ng isa't isa sa mga upuang bato sa mahangin na bakuran ng ospital. Dahan-dahang inilagay ni Bayani ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, kinuha ang tanging ATM card naming mag-asawa, at nag-aalangan na tumingin sa akin nang may hiya.
Alam kong mabuti na sa loob ng card na iyon ay ang kabuuan ng aming ipon na nagkakahalaga ng eksaktong 200,000. Iyon ay perang pinaghirapan namin na kailangan naming magtipid sa pagkain at damit at mag-ipon ng bawat sentimo sa loob ng 5 mahahabang taon. Plano naming gamitin ito bilang kapital para magbukas ng maliit na patahian sa probinsya para maging matatag ang aming buhay. Lubos kong naiintindihan ang nararamdaman ng aking asawa. Hindi na kailangang maghintay na mahirapan siyang magsalita. Kusa kong inabot at kinuha ang card. Kahit na ipinagmamalaki ni Ate Divina na nagpadala siya ng malaking pera, nagdahilan naman si Kuya Ramon na nagkaaberya ang bangko at hindi pa natatanggap ang pera, kaya napilitan kaming mag-asawa na maghanap ng paraan. Naaawa ako sa asawa ko na nahihirapan, kaya mahinahon kong sinabi sa kanya na gamitin na lang ang aming card para mag-withdraw ng pera para sa paunang bayad sa ospital ni nanay, at ang matitira ay gagamitin ko para bumili ng masarap na pagkain para sa kanya. Ako mismo ang nagtiis sa init ng araw. Naghanap ng daan patungo sa pinakasikat na tindahan ng mga imported na produkto sa sentro ng lungsod. Tumayo ako sa harap ng estante, nag-iisip ng matagal bago naglakas loob na magdesisyon na mag-withdraw ng pera para bilhin ang mamahaling kahon ng regalo na iyon. Ngunit nang bitbit ko na ang mahalagang bagay pabalik sa gate ng ospital, bigla akong nakaramdam ng hiya. Alam ko ang posisyon ko, sa isip ni Aling Rosa. Kaming mag-asawa ay mananatiling mahirap, walang silbi. Kung hayagan kong ibibigay ang mamahaling regalong ito, siguradong sasabihin ni nanay na naloko ako at nakabili ng peking produkto, o pagdududahan niya na may masama akong balak. Dahil sa takot na iyon, isang biglaang ideya ang pumasok sa aking isipan. Sa pagnanais na maayos ang relasyon ng pamilya, na mapasaya si nanay habang nagpapagaling at mabawasan ang kanyang matinding prejudice sa aming pamilya, kinausap ko si Bayani na dalhin ang kahon ng regalo kay Kuya Ramon para ibigay niya mismo. Nakiusap ako kay Kuya Ramon na tanggapin ito at sabihing galing sa kanila ni Ate Divina para matuwa si nanay. Noong una ay tumanggi si Kuya Ramon na tanggapin ang mamahaling bagay mula sa amin. Ngunit pagkatapos kong kumbinsihin, napilitan din siyang tumango at pumayag. Inosente kong inakala na ang aking lihim na ginawa ay magdadala ng kaunting kapayapaan sa aming pamilya. Hindi ko inasahan na ang sakripisyong iyon ay hindi sinasadyang magiging kasangkapan para lalong mapaganda ni Ate Divina ang kanyang imahe. Kasabay nito, naging instrumento ito para yurakan ng sarili kong biyenan ang aking dignidad ng walang awa. Bakit ang kasinungalingan sa ngalan ng pamilya ay naging ganito kalupit? Sa sandaling iyon, mapait kong napagtanto ang isang bagay. Ang aking tapat na kabutihang loob ay nailagay sa maling lugar. Pagkatapos, ang kalahating buwan na puno ng pagod at kahihiyan ay dahan-dahang lumipas. Nang pumasok ang punong doktor sa silid para ipaalam na si Aling Rosa ay pwede nang lumabas ng ospital. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Ayon sa huling resulta ng pagsusuri sa kalusugan, ang sugat sa kanyang likod ay tuyo na. Walang senyales ng impeksyon at maayos ang paggaling ng gulugod. Pinayuhan ng doktor ang pasyente na maaari nang umuwi para magpahinga at magsimulang mag-ehersisyo ng magaan para bumalik ang kanyang lakas. Ang panahon noong araw na iyon ay talagang malupit. Ang init ng tag-init ay parang sumusunog, direktang tumatama mula sa mga yero ng ospital. Ang hangin sa paligid ay nakakasakal, walang kahit isang dampi ng hangin. Sa loob ng masikip at mainit na ward, abala ako sa pagliligpit ng gabundok na mga gamit. Mula nang magliwanag ang araw, ang dami ng maliliit na gawain ay hindi biro. Matiyaga kong pinulot at itinapon ang bawat basyo ng bote ng tubig, inayos at binalot nang maigi ang bawat banig ng gamot na inireseta ng doktor para sa susunod na buwan. Ang pinakamalaking espasyo ay kinain ng 2 malalaking maleta na gawa sa tela. Ang ibabaw ay sira-sira at luma na. Sa loob ay siksikan ang mga personal na gamit ni Aling Rosa. Bukod pa rito, mayroong 12-dosenang mga adult diaper na nagamit na at hindi pa naitatapon. Ang pinakamasaklap ay dahil sa mga huling araw bago lumabas, si Aling Rosa ay nagkaroon ng problema sa tiyan dahil sa matataas na dosis ng antibiotics. Ang mga damit na suot niya at ang mga kumot na dala mula sa bahay ay nadumihan. Sa ospital,
Wala akong sapat na oras at espasyo para labhan ang mga ito ng maayos. Napilitan akong isiksik ang lahat ng maduming damit sa mga itim na plastic bag at ipinagkasya sa maleta para dalhin sa probinsya at doon na labhan. Ang mabahong amoy ay umaalingasaw. Sa tuwing bubuksan ko ang zipper ng maleta, kailangan kong pigilin ang aking hininga. Gamitin ang buong bigat ng aking maliit na katawan para diinan ang maleta at puwersahang isara ang zipper na nabanat na. Si Bayani ay maagang dumating sa ospital, ngunit nahihirapan siyang pumila sa administrative office para asikasuhin ang tambak na papeles. Kailangan niyang bayaran ang bill sa ospital, ibalik ang PhilHealth card ng pasyente at matiyagang maghintay para makuha ang discharge papers. Ang gawaing iyon ay karaniwang tumatagal ng ilang oras. Ang matagal na paghihintay ay normal. Bago siya umalis, ibinilin ko sa aking asawa na kalmadong tapusin ang mga komplikadong papeles at ang pagdadala kay nanay sa wheelchair pababa sa lobby at ang paglilipat ng mga mabibigat na gamit sa gate ng ospital ay ako na ang bahala. Maingat kong pinunasan ang katawan ni nanay. Pagkatapos ay binihisan siya ng pinakamalinis na damit na natitira. Gamit ang kasanayang natutunan ko sa nakalipas na kalahating buwan, inilagay ko ang aking mga kamay sa ilalim ng kanyang likod at binti. Nagnitngit ang aking mga ngipin, gumamit ng lakas para dahan-dahang buhatin ang kanyang katawan mula sa kama patungo sa wheelchair ng ospital. Nakaupo si Aling Rosa sa wheelchair. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pananabik, naghihintay sa bawat minuto para makalabas sa masikip at mabahong lugar na ito. Panay ang kanyang kunot noo, tinatapik ang gilid ng wheelchair para madaliin ako. Ang hitsura ko sa oras na iyon ay siguradong kaawa-awa. Ang pawis ay bumabasa sa likod ng aking damit. Ang mga hibla ng buhok ay nakadikit sa aking noo. Ang aking payat na mga braso ay bitbit ang dalawang mabibigat na maleta. Ang isa kong balikat ay may nakasabit pang malaking bag na puno ng iba't ibang maliliit na gamit. Sa harap ko, kailangan kong puwersahang itulak ang mabigat na wheelchair ni nanay patungo sa masikip na elevator. Ang pasilyo ng ospital sa oras na iyon ay puno ng mga taong nagmamadali. Kailangan kong patuloy na humingi ng paumanhin. Umaasang magbibigay sila ng daan. Nahirapan akong sumiksik sa siksikang dami ng tao. Ang bigat ay nagpahingal sa akin. Ang aking mga braso ay namamanhid sa pagod. Ngunit sa pag-iisip lang na mamayang hapon ay makakauwi na ako sa aming maliit at payapang bahay sa probinsya, nagkaroon ako ng lakas para ihakbang ang aking mabibigat na paa. Tiniis ko ang init. Sinasabi sa sarili ko na ito na ang huling pagkakataon na mararanasan ko ang paghihirap na ito. Ang paglalakbay mula sa elevator sa ground floor hanggang sa pangunahing gate ng ospital ay tila tumagal ng ilang kilometro. Ang sikat ng araw sa tanghali ay nakakasilaw, naghahagis ng matitinding sinag sa itim na aspalto. Ang init ay umaalingasaw. Makikita mo ang mga heat waves na umaangat mula sa konkretong kalsada. Ang buong katawan ko ay basang-basa sa pawis. Ang manipis kong damit ay nakadikit sa aking balat na makati at hindi komportable. Ginamit ko ang isang kamay para itulak ang umaalog na wheelchair pasulong, habang ang isa naman ay humihila sa malaking maleta sa hindi pantay na kalsada. Si Aling Rosa na nakaupo sa wheelchair ay patuloy na nagpapaypay gamit ang kanyang abaniko para takpan ang araw. Nakasimangot ang kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagrereklamo tungkol sa panahon na sumusunog sa kanyang balat. Nang makarating kami sa gilid ng bangketa sa gate ng ospital, kung saan siksikan ang mga tao at sasakyan, isang tunog ang umalingaw-ngaw, ang sunod-sunod na busina ng kotse, matigas at mayabang na bumasag sa maingay na paligid. Isang makintab na puting luxury SUV ang dahan-dahang lumapit. Huminto ito mismo sa harap naming mag-ina, hindi sinasadyang naharangan ang daan ng ilang mga sasakyan na naghihintay ng pasahero. Ang madilim na bintana ng driver's seat ay dahan-dahang bumaba, naglabas ng malamig na hangin mula sa malakas na air conditioning, nakabaligtaran ng init ng kalsada. Bumukas ang pinto ng kotse at dahan-dahang bumaba si Ate Divina. Sa sandaling iyon, mukha siyang napakaganda. Para siyang kakalabas lang sa isang fashion advertisement. Nakasuot siya ng matingkad na pulang damit na hapit sa katawan. Ipinapakita ang kanyang maputing binti, ang kanyang matulis na high heels ay tumutunog sa sementadong kalsada.
Ang kalahati ng kanyang mukha ay natatakpan ng mamahaling sunglasses. Ang kanyang mga labi na may pulang lipstick ay bahagyang nakangiti. Sa kanyang kamay ay may dalang isang palumpon ng makukulay na bulaklak na mabango. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay kumalat sa paligid na tumatakip sa amoy ng usok at alikabok ng kalsada. Ang kanyang paglitaw ay lumikha ng isang matinding kaibahan na malupit kapag inihambing sa aking hitsura sa oras na iyon. Sa isang banda ay ang sosyal at eleganteng panganay na manugang, na nagpapakita ng kayamanan. Sa kabilang banda ay ang bunsong manugang na mukhang kawawa. Ang buhok ay magulo at puno ng pawis. Ang simpleng damit ay gusot at may mantsa. Ang parehong mga kamay ay may bitbit na mga lumang bag na mabaho. Sa harap niya, bigla akong nakaramdam ng liit at awa sa sarili. Ang pakiramdam ko ay para akong isang pulubi na nakatayo sa tabi ng isang reyna. Ang mga mata ni Aling Rosa, nang makita si Ate Divina na bumaba ng kotse, ay agad na nagliwanag, ang kanyang mukha na nakasimangot dahil sa init ay nawala. At napalitan ng isang malawak na ngiti, ang kanyang mga bungi ay nakalabas sa pagngiti. Lumakad si Ate Divina nang may kumpiyansa. Tinanggal ang kanyang mamahaling sunglasses gamit ang isang kamay at isinabit sa kanyang leeg. Binalewala niya ang aking presensya na humihingal sa tabi ng wheelchair. Dumiretso siya kay Aling Rosa. Tinawag ang ina sa isang malambing na boses na napakatamis. Nagmamadaling iniunat ni Aling Rosa ang kanyang payat na mga braso, mahigpit na hinawakan ng mga kamay ni Ate Divina na may magandang manicure. Pinuri niya ang kanyang manugang. Sinabing ang suot niyang damit ay mukhang elegante at napakabata. Ngumiti si Ate Divina ng may grasya, yumuko, at ibinigay ang palumpon ng bulaklak sa kanyang biyenan, hindi nakalimutang magbitiw ng ilang pagbati na nakaligtas na siya sa sakit at nakalabas na ng ospital ng ligtas. Pagkatapos ng maorog na pagbati, ang mga mata ni Ate Divina ay hindi sinasadyang dumako sa dalawang malalaking lumang maleta na nasa paanan ko. Ang kanyang matatalim na kilay ay agad na nagsalubong. Bigla siyang umatras ng isang malaking hakbang. Ang kanyang kilos ay parang nakahawak siya ng isang bagay na napakadumi. Ginamit niya ang dalawang daliri para takpan ang kanyang ilong. Ang kanyang mukha ay nangunot, nagpapakita ng malinaw na pandidiri. Tumingin siya kay Aling Rosa, ngunit ang kanyang mga salita ay direktang nakatutok sa akin. Nagreklamo siya na ang mga gamit ay sobrang baho, amoy pinaghalong gamot at dumi. Itinaas niya ang kanyang boses para bigyang diin ang bawat salita. Idineklara na ang kanyang mamahaling SUV ay may interior na gawa sa tunay na leather. Diretsahan niyang sinabi na hinding-hindi niya papayagan na ipasok ang mga mabahong gamit na ito sa kanyang kotse dahil natatakot siyang kumapit ang amoy sa kotse at masira ang mga upuan na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Sa pagdinig sa mga diretsahang insulto na iyon, natigilan ako, nanikip ang aking dibdib. Sinubukan kong pigilan ang aking kahihiyan, binabaan ang aking boses, at mahinahong nagpaliwanag. Nilinaw ko sa kanya na ang mga gamit na ito ay maingat kong binalot sa 2 layer ng makapal na itim na plastic bag, kaya hindi aalingasaw ang amoy sa kotse. Sa loob niyan ay mga damit at kumot ni nanay na dala mula sa probinsya. Nang marinig ito ni Ate Divina, ngumuso siya. Itinaas niya ang kanyang baba para pangaralan ako na dapat ay nilabhan ko ng maigi ang mga maduming gamit sa banyo ng ospital. Pinatuyo bago dalahin pa uwi. Bakit daw ako tamad at basta na lang isiniksik ang mga ito sa maleta? Nakakalungkot. Sa halip na ipagtanggol ang taong nagpuyat para mag-alaga sa kanya, agad na kumampi si Aling Rosa sa kanyang mayamang manugang. Agad na nagbago ang kanyang ugali. Itinutok niya ang kanyang galit na mga mata sa akin. Malakas na sumigaw at pinagalitan ako, sa gitna ng maraming tao. Sinabi niya, "Ikaw ay madumi, tamad sa bahay, kaya pati sa ospital ay ipinapakita mo ang iyong kapabayaan at kawalan ng modo." Itinaas niya ang kanyang boses bilang pagsang-ayon kay Ate Divina. Iginiit na, dahil abogado si Divina at kumikita ng pera para makabili ng ganoong kagarang sasakyan, dapat ay alam niyang ingatan ito. Pinagalitan niya ako. Balak mo bang dalhin ang mga mabahong gamit na ito para dumihan ang milyon-milyong pisong sasakyan ng panganay kong manugang? Ang bawat mapanlait na salita ng aking biyenan, sa gitna ng mainit na araw, ay parang mga sampal sa aking mukha na nagdulot ng matinding sakit.
Ang pagtatalo at diskriminasyon sa gate ng ospital ay lalong naging maingay at nakatawag ng pansin. Ang mga taong dumadaan at mga pasyente ay nagsimulang huminto, nakatitig sa aming tatlong babae. Ang init ng tanghali ay lalong nagpataas ng inis at galit ni Aling Rosa. Hiyang-hiya siya na tumayo sa tabi ng isang manugang na mukhang kawawa tulad ko sa harap ng maraming estranghero. Ayaw na niyang patagalin ang pakikipag-usap sa akin. Malamig na nag-utos si Aling Rosa. Sinabi niya sa akin na lumayo sa mamahaling kotse para hindi pumasok ang amoy sa loob. Malinaw niyang inutusan ako na hilahin ang 2 maleta na puno ng maduming gamit papunta sa sakayan para sumakay ng ibang sasakyan pauwi. Habang siya at ang kanyang panganay na manugang ay sasakay sa luxury SUV na may malamig na aircon para umuwi sa kondo sa lungsod para magpahinga at magpalakas. Nang marinig ko ang utos ng biyenan ko, nagulat ako. Nagmamadali kong isinuksok ang aking mga kamay sa malalim na bulsa ng aking pantalon para maghanap. Nanginginig kong inilabas ang isang gusot na perang papel. Tumingala ako sa kanya na may namumulang mga mata, mahinang nagsabi, "Nay, pasensya na po." Tapat kong ipinaliwanag na ang komplikadong operasyon at 5 pimang araw na pagkakaospital ay umubos sa lahat ng aming 200,000 na ipon. Kanina, noong nag-aasikaso ng papeles, kinailangan ni Bayani na ubusin ang kanyang huling barya para bayaran ang natitirang bill sa ospital at bumili ng mga gamot na wala sa listahan. Sa kasalukuyan, wala na akong sapat na pera para sumakay ng bus pauwi sa probinsya na may layong ilang kilometro. Ang aking katapatan ay hindi lamang nabigong makakuha ng pag-unawa, kundi nagpagalit pa sa aking biyenan. Ang mukha ni Aling Rosa ay agad na namula sa galit. Sa kanyang isip, sigurado siya na sinasadya kong magdahilan at magsinungaling para makasakay sa mamahaling sasakyan ng kanyang panganay na manugang. Malakas siyang nagsabi, "Ikaw ay sinungaling. Mahirap na nga, gumagawa pa ng gulo." Ang galit ay sumiklab, kasama ang kanyang pagmamadali na pumasok sa malamig na sasakyan na walan ng kontrol si Aling Rosa. Bigla siyang tumayo mula sa wheelchair. Iniunat ang kanyang payat na braso. Ginamit niya ang kanyang lakas para itulak ako palayo ng marahas. Ang malakas at biglaang pagtulak na iyon ay naging dahilan para mawalan ako ng balanse. Ako mismo ay pagod na pagod pagkatapos ng kalahating buwan na pagpupuyat para alagaan si nanay. Ang aking mga binti ay nangangawit dahil sa sobrang tagal na pagtayo sa ilalim ng mainit na araw. Ang aking katawan ay sumuray-suray. Ang aking paa ay sumabit sa gulong ng maleta sa likod ko. Natumba ako paatras. Tumama ang aking 2 tuhod at katawan sa mainit na aspalto. Ang aking mga palad ay automatikong sumalo sa akin sa lupa. Agad na kumuskos sa mga maliliit na bato na nagdulot ng sugat at pagdurugo. Ang malaking maleta ay natumba rin dahil sa puwersa. Ang zipper na banat ay bumigay. Ang mga plastic bag sa loob ay napunit at kumalat sa kalsada ang mga damit na puno ng dumi. Ang mabahong amoy ay umalingasaw sa ilong ng mga tao sa paligid. Tiningnan ako ni Aling Rosa na nakahiga sa lupa. Ang kanyang mga mata ay walang kahit katiting na awa. Tinuro niya ako sa mukha. Ang boses niya ay matinis na nanisi. "Ikaw ay malas. Kahit saan ka pumunta, ay may dalang kamalasan." Si Ate Divina ay nakatayo sa tabi, bahagyang tinatakpan ang kanyang bibig para tumawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pang-iinsulto. Nakaupo ako sa mainit na aspalto, nakatingin sa dugo na tumutulo mula sa aking mga palad. Ang aking mga luha ay tumutulo ng walang tigil. Ang sakit sa katawan sa oras na iyon ay walang-wala kumpara sa matinding kahihiyan na dumudurog sa aking puso. Habang nakaupo ako sa mainit na aspalto, ang aking mga balikat ay nanginginig dahil sa mga hikbi ng kahihiyan. Ang mundo sa paligid ko ay parang tumigil. Ang mga bulungan ng mga usisero ay naririnig ko. Bigla, isang malaking anino ang tumakip sa nakakasilaw na sikat ng araw na tumatama sa aking basang mukha dahil sa luha. Isang malalim na boses na puno ng nakakatakot na galit ang umalingaw-ngaw. Bumasag sa maingay na paligid. Tama na yan. Nagulat ako at tumingala gamit ang aking namumulang mga mata. Si Bayani iyon. Ang aking asawa ay nakatayo doon kanina pa. Ang asul na polo shirt na suot niya ay basang-basa sa pawis. Nakadikit sa kanyang likod
pagkatapos ng mahabang oras ng pag-aasikaso ng mga papeles. Ang kanyang malaki at magaspang na kamay ay mahigpit na hawak ang isang folder ng medical records at ang discharge certificate. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa akin, kundi diretso sa kanyang sariling ina at hipag. Ang karaniwang maamong mukha ni Bayani ay nagdilim sa oras na iyon. Ang kanyang panga ay tumigas dahil pinipigilan niya ang isang nag-aapoy na galit na malapit ng sumabog. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit. Nakita ko ang malinaw na pagkasira sa mga mata ng aking asawa. Sa loob ng 5 taon, mula nang maging manugang ako sa kanilang pamilya, si Bayani ay palaging ang lalaking mahinahong nagpapayo sa akin na matutong magtiis. Palagi niyang sinasabi na matanda na si nanay. Ang kanyang ugali ay medyo makaluma ngunit ang kanyang puso ay hindi masama. Palagi niyang hinihiling sa akin na alang-alang sa pagiging anak, ay lunukin ko ang aking mga luha. Gamitin ang katapatan para umasa na balang araw ay mababago ang pagtingin ng aking biyanan. Ngunit ang kasalukuyang sandali ay sumira sa lahat ng kanyang pinagsikapang ingatan. Ang katotohanang nakalantad sa kanyang harap ay masyadong malupit. Ang kanyang masipag na asawa, na nagsakripisyo ng kanyang trabaho, nagpuyat ng kalahating buwan para pagsilbihan at alagaan ang kanyang ina, ngayon ay itinataboy ng mismong ina na iyon na parang isang estranghero. Ang dugo mula sa aking palad ay tumutulo sa aspalto. Sa paligid ko ay mga nakakalat na maduming damit. Samantala, ang kanyang sariling ina na palagi niyang ipinagtatanggol ay nakatayo doon na may malakas na pangangatawan para magbitiw ng mga insulto. At ang mayaman niyang hipag ay komportableng nakatayo doon, tumatawa na may suot na magarang damit at may hawak na mamahaling bulaklak. Ang lahat ng hangganan ng pagtitiis ay nasira na. Ang paniniwala sa bulag na paggalang sa magulang ay gumuho. Ang huling patak ng pagtitiis sa baso ng pamilya ay opisyal ng umapaw. Ang pasensya ng lalaking buong buhay na nagmamahal sa kanyang asawa ay opisyal ng nabasag sa maraming piraso. Nakatayo si Bayani na tahimik na parang estatwa sa gitna ng kalsada. Walang narinig na sigaw o pagkawala ng kontrol mula sa kanyang bibig. Ang ganap na katahimikan na iyon ang lumikha ng matinding presyon sa hangin sa paligid. Dahan-dahan siyang humakbang ng mabigat patungo sa akin. Ang tunog ng kanyang sapatos sa aspalto ay naglalabas ng mga tuyong tunog. Ang kanyang malalaking kamay ay nanginginig ngayon dahil sa sama ng loob na naipon hanggang sa sukdulan. Nagmadali siyang lumuhod sa isang tuhod sa mainit na kalsada, hindi alintana ang alikabok na kumapit sa kanyang kupas na pantalon. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang mga kamay sa ilalim ng aking mga balikat, gamit ang lakas ng isang lalaki para itayo ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang awa nang tumingin siya sa aking mga sugatang palad na dumudugo. Maingat niyang kinuha ang laylayan ng kanyang damit, pinunasan ang mga patak ng pawis at luha na tumutulo sa aking pisngi. Namumutla ako. Ang kanyang kilos ay napakalumanay. Inaalagaan ako na parang ako ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Wala siyang sinabing salita ng pag-alo. Ginamit lang niya ang kanyang mga mata para senyasan ako na tumayo lang doon. Pagkatapos siguraduhin na nakatayo ako ng matatag, dahan-dahang humarap si Bayani para harapin ng diretsahan sina Aling Rosa at Ate Divina. Sa oras na ito, hawak pa rin ni Ate Divina ang kanyang mamahaling bag at ang supot ng mga bagong biling gamot. Hindi nagsalita si Bayani. Humakbang ng malaki at diretso sa harap ng kanyang mayabang na hipag. Iniunat niya ang kanyang maskuladong braso. Inagaw ang lahat ng gamit mula sa kamay ni Ate Divina. Ang kanyang kilos ay mabilis at malamig, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon si Ate Divina na mag-react. Nagulat siya at umatras ng isang malaking hakbang. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang mukha ay tila namutla rin sa takot. Hinawakan ni Bayani ang supot ng mamahaling gamot, hindi nag-atubili kahit isang segundo. Ginamit niya ang kanyang lakas para ihagis ang lahat sa maalikabok na bangketa sa harap ng nagulat na ina at hipag. Ang mga kahon ng gamot ay tumalsik sa semento. Ang ilang banig ng gamot ay lumabas mula sa kahon. Gumulong sa tabi ng mga damit na puno ng dumi na tinapon ng kanyang ina kanina. Ang mga tao sa paligid na nagbubulungan ay biglang tumahimik. Walang sino man ang naglakas loob na magsalita pa. Isang salita sa harap ng nakakatakot na galit ng lalaking mukhang mahirap.
Ang hangin sa tanghali ay biglang naging nakakasakal. Si Aling Rosa na nakaupo sa wheelchair, nakabuka ang bibig, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng wheelchair at nanginginig. Siguro, hindi niya kailanman naisip ang ganitong eksena. Ang kanyang bunsong anak na lalaki na mabait, laging sumusunod sa kanya sa loob ng maraming dekada, ay magkakaroon ng araw na gagawin ang mga ganitong bagay. Balak niya itong pagalitan, ngunit ang boses ay nabara sa kanyang lalamunan. Hindi talaga makalabas ang tunog. Tumayo ng tuwid si Bayani. Ang kanyang mga balikat ay malapad at matatag. Inalis niya ang kanyang matalim na tingin mula sa mukha ni Ate Divina, patungo sa namumutlang mukha ni Aling Rosa. Tinitigan niya ito. Ang gilid ng kanyang mga labi ay bahagyang umangat, lumilikha ng isang napakalamig at mapait na ngiti. Ang ngiting iyon ay walang kahit katiting na saya, kundi may dalang pangungutya sa kanyang sariling pagtitiis at paggalang sa magulang sa loob ng 5 mahahabang taon na nagdaan. Huminga siya ng malalim para kumuha ng hangin. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay matigas, malinaw, at umaalingaw-ngaw ang bawat salita sa gitna ng maraming tao. Pinagtiis ko na ang asawa ko ng sapat. Sa loob ng 5 taon, pinayuhan ko siyang magtiis alang-alang sa pagiging anak. Ngunit ngayon, nakita ko na ang lahat. Huminto sandali si Bayani, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagbibitiw ng mga salitang matalas na parang kutsilyo. Malinaw niyang idineklara na mula sa araw na ito, hindi na kailangan ni nanay na tumapak sa kanilang maliit na bahay sa probinsya. Sinabi niya nang malinaw na ang bahay na iyon ay hindi karapat-dapat para tanggapin ang isang biyenan na mataas at sosyal tulad niya. Tinuro niya ang mamahaling puting sasakyan na umaandar sa tabi. Hiniling niya kay nanay na sumakay sa mamahaling sasakyan na iyon. Pumunta na siya sa penthouse condo ng kanyang magaling na panganay na manugang para doon mag-enjoy sa kanyang pagtanda. Idiniin niya na si Ate Divina ay maraming pera. Siguradong aalagaan niya si nanay sa isang marangyang buhay na hindi kayang ibigay ng mag-asawa kahit magsumikap sila buong buhay. Nang marinig ito ni Aling Rosa, ang kanyang mukha ay nangunot sa gulat. Nagbitiw siya ng ilang tunog, ang kanyang payat at nanginginig na kamay ay nakaturo sa mukha ni Bayani. Balak niyang putulin ang sasabihin ng kanyang anak. Sinubukan niyang pagalitan siya. Sinabing wala siyang galang. Naglakas loob na magsalita ng ganoon sa kanyang magulang sa gitna ng kalsada. Ngunit walang balak tumigil si Bayani. Ang determinasyon ay malinaw sa kanyang mukha. Binaliwala niya ang mahinang pagtutol ng matanda. Patuloy na nagsasalita ng malinaw. Diretsahan niyang idineklara na mula sa sandaling ito, hinihingi niya ang pahintulot na itigil na ang kanyang responsibilidad dito. Kung hindi na kailangan ni nanay ang kanyang mahirap na anak, hinding-hindi rin niya hahayaan na ang kanyang asawa at anak ay magpatuloy na magtiis ng anumang insulto mula sa pamilyang ito. Ang kanyang mga salita ay parang isang matatag na hatol na hindi na mababago. Ang mga taong dumadaan na nakatayo sa paligid ay nagsimulang magbulungan bilang pagsang-ayon. May ilan pa ngang mahinang pumuri sa determinasyon ng asawang lalaki na ipagtanggol ang kanyang asawa. Ang kahihiyan sa oras na ito ay agad na lumipat sa 2 babae na nakatayo sa harap ng mamahaling sasakyan. Si Ate Divina ay natigilan. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya, nagmamadaling tumalikod, umiiwas sa mapanghusgang tingin ng mga tao. Tamang-tama sa oras na iyon, isang bus na naghihintay ng pasahero ang tumigil sa gilid ng kalsada malapit sa kinatatayuan namin. Humarap si Bayani para pulutin ang bag na naglalaman ng ilang personal na gamit ko at isinukbit sa kanyang balikat. Iniunat niya ang kanyang malaki at matatag na kamay. Mahigpit na hinawakan ang aking maliit at nanginginig na pulso. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, ngunit hindi ako nasaktan. Nagbigay ito sa akin ng pakiramdam ng seguridad at proteksyon. Mabilis niya akong hinila pasakay ng bus. Siya mismo ang nagsara ng pinto ng bus ng mariin, nag-iiwan ng tuyong tunog sa kalsada. Ang kilos na iyon ay opisyal na nag-iwan kay Aling Rosa na nakaupo sa wheelchair, na natataranta, at si Ate Divina na nakatayo na parang tuod sa harap ng ospital. Ang bus ay dahan-dahang umandar, humalo sa siksikang trapiko ng lungsod. Ang bintana ng bus ay nakasara, ganap na humaharang sa ingay at init ng kalsada sa labas.
Ang malamig na hangin mula sa air conditioning ng bus ay nagpalamig sa mga patak ng pawis na nakadikit sa aking noo. Sa tahimik na espasyo ng likurang upuan, ang lahat ng pagpigil ay tila sumabog. Humarap si Bayani para tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng luha. Kumuha siya ng tissue, maingat na dinitdit sa mga sugat na dumudugo sa aking palad. Ang magaspang na kamay ng mekaniko ay dahan-dahang dumampi sa sugat. Ang awa ay malinaw sa bawat ekspresyon ng kanyang mukha. Isang patak ng luha mula sa mata ni Bayani ang tumulo sa likod ng aking kamay. Yumuko siya sa aking balikat. Ang kanyang malapad na balikat ay nanginginig sa bawat hikbi. Humingi siya ng tawad mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinisi niya ang kanyang sarili sa pagiging masyadong mahina sa mga nakaraang taon dahil sa paniniwala sa paggalang sa magulang na nagpahirap sa kanyang asawa na magtiis ng kawalang katarungan mula sa kanyang sariling pamilya. Tapat siyang nangako sa akin na mula ngayon ay gagamitin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay para bumawi sa mga sakit na ito. Nanumpa siya na magiging matatag na panangga, hinding-hindi papayagan na kahit sino, kahit pa ang taong nagsilang sa kanya, ay gumamit ng salita o kilos para saktan ako ulit. Isinandal ko ang aking ulo sa matatag na balikat ng aking asawa. Ang mga luha ay patuloy na tumutulo. Pinabasa ang isang bahagi ng kanyang damit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng kahihiyan, kundi mga luha ng kalayaan at kaligayahan, dahil napagtanto kong tama ang pinili kong kapareha sa buhay, para sandalan. Hindi ko personal na nasaksihan ang mga sumunod na araw ni Aling Rosa. Ngunit makalipas ang mahabang panahon, sa pamamagitan ng kwento ni Kuya Ramon na puno ng pagsisisi, nabuo ko ang buong larawan ng kanyang buhay sa lungsod. Noong hapong nangyari ang matinding pagtatalo sa harap ng gate ng ospital, si Ate Divina ay padabog na nagmaneho ng mamahaling sasakyan, sakay si Aling Rosa, pauwi sa pinakaeleganteng lugar sa sentro ng lungsod. Nang ang kotse ay dumaan sa gate na may mahigpit na seguridad at tumigil sa basement parking, nakaramdam pa rin ng pagmamalaki si Aling Rosa. Siya ay nakaupo sa wheelchair, itinulak sa magarang elevator. Mabilis na umakyat sa pinakamataas na palapag. Pagpasok sa pintong gawa sa kahoy na may electronic lock, tumapak siya sa penthouse condo na may lawak na daan-daang metro kwadrado ng mag-asawang panganay na anak. Ngunit ang kasiyahan ay hindi pa nararamdaman. Ang panlabas na karangyaan ay mabilis na naging pinakamatinding mental pressure na kanyang naranasan. Sa sandaling ang pangunahing pinto ay sumara, na naghihiwalay sa kondo mula sa labas ng mundo, ang matamis na ugali ni Ate Divina ay agad ding nawala ng walang bakas. Hinubad niya ang kanyang high heels at itinapon sa sulok ng pinto, nakasimangot na malakas na nagreklamo tungkol sa mabahong amoy na nakakapit sa damit ng kanyang biyenan. Malamig niyang tinanggihan na alalayan si nanay papunta sa kwarto. Nagdadahilan na siya ay sobrang pagod. Pagkatapos ng isang araw na puno ng gulo, tinawagan niya ang katulong para itulak ang wheelchair ng matanda papunta sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo na orihinal na imbakan ng gamit ng bahay. Ang kwartong iyon ay kulang sa liwanag, masikip ang espasyo, puno ng mga kahon ng lumang dokumento ng law firm. Si Aling Rosa ay labis na nagulat sa mabilis na pagbabago ng ugali. Akala niya ay makakapagpahinga siya sa isang malambot na kama sa master bedroom na may balkonahing mahangin. Naaalagaan siya ng kanyang manugang. Ngunit ang katotohanang nasa kanyang harap ay masyadong malupit kaya hindi siya makapaniwala. Pinaliwala ni Ate Divina ang mga daing ng sakit ng likod ni nanay. Isinara niya ang pinto ng kanyang sariling kwarto. Nagpatugtog ng malakas na musika para hindi marinig ang mga ungol mula sa dulo ng pasilyo. Si Aling Rosa ay nakahiga na nakabaluktot sa maliit na kama, nakaharap sa apat na malamig na pader. Ang kanyang tiyan ay kumukulo sa gutom. Pagkatapos ng mahabang biyahe, ang unang hapunan na sumalubong sa kanya ay isang mangkok ng simpleng pagkain. Binili sa labas at malamig na basta na lang inilagay sa ibabaw ng cabinet sa tabi ng kama. Ang masamang pagtrato sa loob mismo ng bahay ng kanyang mayaman na panganay na anak ay naging dahilan para ang pangarap ni Aling Rosa na mag-enjoy sa pagtanda ay agad na naglaho. Simula sa ikalawang araw ng pamumuhay sa Marangyang Kondo, hindi na nag-abalang itago ni Ate Divina ang kanyang malupit na ugali. Ang manugang na abogado
ay nagtakda ng isang serye ng mga hindi makatwirang patakaran sa pamumuhay. Direktang pinipilit ang biyenan na sundin ito ng mahigpit. Nagdikit siya ng papel sa pinto ng kwarto ni Aling Rosa. Ang unang patakaran ay mahigpit na ipinagbabawal ang biyenan na malayang maglakad-lakad sa sala. Nagdahilan siya na ang sahig ay natatakpan ng mamahaling hand-woven carpet. Kung madudumihan ito mula sa matanda, ay hindi na ito malilinis. Kung gusto ni Aling Rosa na umihi o kumuha ng tubig, kailangan niyang maglakad ng dahan-dahan sa gilid ng pader, sa malamig na sahig na parang isang estranghero sa loob ng bahay ng kanyang sariling anak. Hindi pa doon nagtatapos, nagpakita rin si Ate Divina ng matinding inis sa amoy ng herbal medicine na karaniwan sa mga matatanda. Ang sugat sa gulugod ni Aling Rosa ay madalas na sumasakit kapag nagbabago ang panahon. Kailangan niyang gumamit ng herbal medicine para mabawasan ang sakit. Ngunit sa tuwing naaamoy ni Ate Divina ang amoy na iyon na lumalabas sa pasilyo, tatayo siya sa gitna ng bahay, tatakpan ang kanyang ilong gamit ang kamay at magbibitiw ng masasamang salita. Sinabi niya na ang amoy na iyon ay dumudumi sa buong sosyal na pamumuhay. Kumakapit ang amoy sa kanyang mamahaling mga damit. Tinapon niya ang lahat ng gamot ni nanay sa basurahan, mahigpit na ipinagbawal na gamitin ito ulit. Si Aling Rosa ay napilitang tiisin ang sakit gabi-gabi nang hindi nagrereklamo dahil takot siyang palayasin sa bahay. Ang masustansyang pagkain para sa may sakit na katatapos lang ng operasyon ay naging isang pagpapahirap din ni Ate Divina. Gamit ang dahilan na ang modernong medisina ay nangangailangan ng magaan na pagkain. Inutusan niya ang katulong na maghanda lang para sa biyenan ng isang mangkok ng malamig na kanin at isang platong nilagang gulay na matabang bawat kainan. Walang kahit kaunting maalat na ulam tulad ng ipinangako. Sa telepono noon, ang mamahaling kahon ng pagkain na binili naming mag-asawa para ibigay ay hindi rin nakita. Kalmadong nilock ni Ate Divina ang cabinet na naglalaman ng masasarap na pagkain, itinago ang susi para maiwasan na kunin ito ni nanay. Ang bagay na nagdulot ng pinakamatinding kawalan ng pag-asa kay Aling Rosa ay ang ugali ng kanyang panganay na anak na lalaki. Si Kuya Ramon, na kilala bilang may mataas na posisyon sa lipunan, ngunit pagdating sa bahay ay takot sa asawa. Ang hapunan na nakasaksi sa kanyang sariling ina na kumakain ng mahirap na pagkain. Habang ang mag-asawa ay kumakain ng mamahaling ulam, si Kuya Ramon ay nakayuko lang sa kanyang plato. Mabilis siyang mumuya at nagdahilan na pupunta sa opisina at isasara ang pinto. Talagang hindi naglakas loob na magsalita para ipagtanggol o hingin ang karapatan ng kanyang ina. Ang lamig ng manugang na sinabayan ng kawalan ng desisyon ng anak ay nagtulak sa buhay ni Aling Rosa sa isang kahihiyan na walang katapusan. Ang rurok ng mga araw ng tahimik na pagdurusa ay opisyal na sumabog noong isang hapon nang ang malakas na ulan ay humampas sa bintana ng kondo. Si Aling Rosa ay nakahiga sa maliit na kwarto. Ang kanyang lalamunan ay tuyo dahil sa uhaw. Buong araw, wala ang katulong, kaya nakainom lang siya ng kaunting tubig mula pa kaninang umaga. Habang ang mag-asawang panganay na anak ay nakaupo at nanonood ng TV sa sala, nagpasya si Aling Rosa na lihim na lumabas ng kwarto. Ang sugat sa gulugod na hindi pa ganap na magaling ay agad na sumakit. Sa bawat paggalaw niya, sinubukan niyang kumapit sa pader, dahan-dahang lumapit sa kusina. Nanginginig siya, iniunat ang kanyang payat na braso, kinuha ang basong nakalagay sa estante. Binuksan niya ang gripo ng tubig. Gayunpaman, ang kanyang matanda at mahinang mga kamay, kasama ang kanyang pagkatakot na mahuli ni Ate Divina, ay naging dahilan para mawala ang kanyang konsentrasyon. Ang baso ay dumulas sa kanyang mga daliri. Nagulat siya at sinubukang saluhin ngunit hindi naabutan. Ang kaunting tubig mula sa baso ay tumapon. Ang mga patak ng tubig ay nahulog diretso sa makintab na sahig na kahoy. Ang ilang patak ng tubig ay tumalsik sa gilid ng carpet na pinakamamahal ni Ate Divina sa bahay. Ang tunog ng tubig na nahulog sa sahig, kahit na napakahina, ay narinig pa rin ng panganay na manugang. Si Ate Divina mula sa sofa sa sala ay agad na sumugod sa kusina na parang isang malakas na hangin. Nang makita ang mantsa ng tubig na bumasa sa isang sulok ng mamahaling carpet, ang kanyang mukha ay agad na nagbago dahil sa galit. Nakapamewang siya, direktang itinuro ang kanyang daliri sa mukha ng biyenan at nagsabi ng masasakit na salita ng walang awa.
Ano ba yung ginagawa mo? Alam mo ba na ang carpet na yan ay kasing halaga ng buong kayamanan mo? Ipinagbawal ko na sa yung lumabas ng kwarto, di ba? Pinagalitan niya ang matanda na tanga. Sinabing, nagdadala lang siya ng dagdag na problema. Malakas niyang sinabi na ang isang mantsa sa mamahaling carpet na ito ay katumbas ng ilang buwang pensyon niya kapag pinagsama-sama. Iginiit niya na ang tubig mula sa kamay ng matanda ay ganap na sisira sa carpet. Si Aling Rosa ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Nanginginig ang kanyang katawan. Ang kanyang matandang mukha ay namutla dahil sa takot at kahihiyan. Natataranta siyang umupo, ginamit ang manggas ng kanyang damit para kuskusin ng malakas ang carpet para punasan ng tubig. Ang kanyang bibig ay walang tigil sa paghingi ng tawad na parang isang batang nakagawa ng malaking pagkakamali. Ang kahihiyan ay umabot sa sukdulan nang pumasok si Kuya Ramon sa kusina. Sa harap ng eksena, ang kanyang sariling ina ay nakaluhod sa sahig na kahoy gamit ang manggas ng damit bilang pamunas ng sahig at tumatanggap ng malulupit na salita mula sa kanyang asawa. Si Kuya Ramon ay nag-react lang sa pamamagitan ng isang buntong hininga na puno ng inis. Hindi siya naglakas loob na magsalita ng kahit isang salita para awatin ang kanyang asawa. Mahina lang niyang sinabi sa kanyang ina na mabilis na pumasok sa kwarto para hindi na makita. Nagreklamo siya, "Nay, wag na kayong gumawa ng gulo para makapagtrabaho na ako ng tahimik." Ang karuwagan ng panganay na anak na dating ipinagmamalaki ni Aling Rosa ay ngayon ay malinaw na nakalantad. Ang luha ng sama ng loob ay tumulo mula sa mga mata ni Aling Rosa. Tahimik siyang bumalik sa madilim na kwarto. Mapait na napagtanto na siya ngayon ay isa na lamang taong itinataboy sa loob mismo ng bahay ng kanyang anak. Pagkatapos ng insidente ng pagtapon ng tubig sa carpet, ang buhay ni Aling Rosa sa kondo ay opisyal na naging isang serye ng madidilim na araw. Ginamit ni Ate Divina ang dahilan na hindi sumusunod si Aling Rosa sa mga patakaran sa pamumuhay. Direktang nag-utos na ilak ang pinto ng kwarto para ikulong siya. Sa loob ng halos buong araw, pinapayagan lang siyang buksan ang pinto sa 2 takdang oras para magpasok ng isang mangkok ng malamig na kanin at ilang pirasong gulay. Ang gutom na tiyan kasama ang mga sakit mula sa sugat sa gulugod na walang gamot at pag-aalaga ay umubos sa lakas ng isang matandang babae na nasa edad 70 na. Si Aling Rosa ay nakahiga na pagod sa maliit na kama. Ang mga luha ng pagsisisi ay bumabasa sa kanyang unan. Nagsimula niyang mamiss nang husto ang mainit na lugaw na may luya at sibuyas na mismong niluto ng kanyang bunsong manugang at dinala sa kanyang kama sa ospital. Naalala niya ang imahe ng mga kamay kong dumudugo dahil sa pagpulot ng mga basag na piraso na siya mismo ang nagtulak. Ang pagsisisi ay kumukurot sa kanyang puso ng matindi. Hindi na niya kaya. Isang hapon nang matuklasan niyang nakalimutang ilak ang pinto ng kwarto, si Aling Rosa ay lihim na gumapang papunta sa balkonahe. Nakakita siya ng cellphone na nasa sulok ng estante gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Sinubukan niyang i-dial ang cellphone number ni Bayani. Tumunog ang telepono. Idinikit niya ng mahigpit ang telepono sa kanyang tainga. Ang mga luha ay tumutulo, naghihintay na marinig ang boses ng kanyang bunsong anak para humingi ng tulong na sunduin siya at ilabas sa lugar na ito. Ngunit bago pa may sumagot sa tawag, isang malakas na kamay mula sa likod ang umagaw ng telepono mula sa kanya. Si Ate Divina, nakauuwi lang galing trabaho, nang makita ang biyenan na lihim na tumatawag ay nagalit ng husto. Itinapon niya ang telepono sa sahig, ang kanyang mukha ay tumigas, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng nakakatakot na galit. Tinuro niya sa mukha si Aling Rosa at sinabi, "Balak mong tumawag para humingi ng tulong para gumawa ng gulo dito sa bahay ko? Sinasabi ko sa'yo, ang bahay na ito ay hindi lugar para magkalat ka." Pagkatapos magsalita, binuksan ni Ate Divina ang kanyang bag, itinapon ng isang salansan ng papel sa kanyang biyenan. Iyon ay mga flyers ng isang home for the aged na matatagpuan sa liblib na lugar sa probinsya. Nakahalukip-kip si Ate Divina, nag-utos ng walang awa. Malinaw niyang idineklara na silang mag-asawa ay walang oras para pagsilbihan ang isang matandang may sakit. Pinilit niya si Aling Rosa na pumirma agad sa registration form para sa home for the aged na ito.
Ang buwanang bayad ay ibabawas niya sa pensyon ng matanda. Pumirma ka dito? Isa ay pumasok sa home for the aged. Pangalawa ay kusa kang umalis ng bahay ko ngayon din. Wala akong panahon para magpatuloy ng dagdag na problema. Nang marinig ang malulupit na salita mula sa bibig ng manugang, humagulgol si Aling Rosa. Tumingin siya sa paligid para hanapin ang kanyang panganay na anak na si Ramon. Ngunit sa malawak na kondo, tanging ang tunog ng hangin ang sumagot sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ayaw niyang dalhin sa home for the aged, matatag na umiling si Aling Rosa bilang pagtanggi. Ang kilos na iyon ay agad na nagpaubos ng pasensya ni Ate Divina. Ang walang awang panganay na manugang ay hinawakan ang damit ng biyenan. Kinaladkad siya palabas ng pinto ng kondo. Itinapon niya kasama ang bag na naglalaman ng ilang lumang damit. Kinaladkad niya ang matandang nasasaktan pababa, diretso sa basement parking at isinakay sa kanyang mamahaling sasakyan. Bumalik sa buhay naming mag-asawa sa aming maliit na bahay sa probinsya. Mula noong araw na dinala ako ni Bayani palayo sa gate ng ospital, tinupad niya talaga ang kanyang pangako. Nagbago siya ng tuluyan, naging isang maalalahaning asawa at matatag na tagapagtanggol ng aming maliit na pamilya. Ang aming buhay ay dahan-dahang bumalik sa payapang takbo. Ang mga sugat sa aking palad ay gumaling na. At ang pinakamalaking kasiyahan para sa amin ay ang pagtuklas ko na ako ay buntis na pagkatapos ng 5 taong paghihintay. Ang maliit na bahay ngayon ay puno ng tawanan at pag-asa sa bagong buhay na lumalaki sa aking sinapupunan. Isang maaliwalas na Sabado ng umaga, ang hamog ay nasa mga dahon pa sa harap ng bakuran. Kakagising ko lang at nakatayo sa beranda. Naguunat at humihinga ng sariwang hangin nang bigla akong makarinig ng maingay na sasakyan na pumapasok sa aming eskinita. Isang nakakasilaw na puting kotse ang tumigil mismo sa harap ng bakal na gate ng aming bahay. Ang alikabok ng pulang lupa ay umangat kasama ng gulong ng sasakyan. Hindi na kailangang tingnan ang plaka. Nakilala ko rin na iyon ang kotse ni Ate Divina. Bumukas ang pinto ng kotse ng mabilisan. Nagmadali akong lumabas para buksan ang gate. Ang tanawin sa harap ko ay nagpagulat sa akin. Si Aling Rosa, ang biyena na nagtaboy sa akin sa gate ng ospital, ngayon ay nakaupo sa lupa mismo sa harap ng aming hagdanan. Mukha siyang talagang kawawa sa oras na ito. Parang isang taong kaawa-awa na iniwan. Ang kanyang buhok ay magulo, puno ng pawis. Ang seda na damit na ipinalit ko sa kanya noon ay madumi na, puno ng mga mantsa at mabaho. Sa kanyang paanan ay isang pares ng lumang tsinelas. Sa tabi niya ay 2 itim na plastic bag na naglalaman ng ilang gusot na damit. Si Ate Divina ay nakasandal sa kotse, ang kanyang mukha ay natatakpan ng sunglasses. Tumingin siya sa aming lumang bahay nang may pangmamaliit. Nang makita akong nagbukas ng pinto, hindi man lang siya bumati, tinuro lang niya si Aling Rosa na nakaupo sa lupa at nagsalita sa malamig na boses, "Ibinabalik ko na ang taong ito sa inyong mag-asawa. Ang responsibilidad ng pag-aalaga ng panganay na anak ay tapos na dito. Kayo na kilala bilang mababait na anak. Kayo na ang mag-asikaso sa kanya at magsilbi sa kanya." Pagkatapos sabihin iyon, hindi na hinintay ni Ate Divina ang aking reaksyon. Tumalikod siya at mabilis na sumakay ng kotse. Isinara ang pinto. Ang tunog ng makina ay umugong ng malakas. Ang puting kotse ay mabilis na umatras palabas ng eskinita, nag-iwan ng makapal na alikabok at nawala. Iniwan ng may sakit na biyenan na nag-iisa sa malamig na hangin. Nakatayo ako ng tahimik, nakatingin sa papalayong sasakyan hanggang sa mawala ito, at pagkatapos ay tumingin sa matandang babae na humahagulgol sa aking paanan. Ang pagbabago ng takbo ng buhay ay dumarating ng mabilis at mas malupit kaysa sa anumang inisip ko. Ang tunog ng umaalis na makina ay nagpatakbo kay Bayani mula sa kusina palabas ng bakuran. Nakasuot pa siya ng apron habang abala sa paghahanda ng almusal para sa kanyang asawa. Nang makita ang eksena ng kanyang sariling ina na nakaupo sa lupa, ang mukha ay puno ng luha at dumi. Ang hakbang ni Bayani ay tumigil. Ang kanyang mga mata ay walang awa o gulat tulad noon, kundi napalitan ng isang nakakatakot na katahimikan. Dahan-dahan niyang tinanggal ang apron, humakbang ng matatag patungo sa gate. Si Aling Rosa, nang makita ang kanyang bunsong anak na lumitaw,
ay parang taong malapit ng malunod na nakakita ng salbabida. Umiyak siya ng malakas. Sinubukang gamitin ang kanyang nanginginig na mga kamay para hawakan ang binti ni Bayani. Nagmamadali siyang kumuha mula sa bag ng kanyang pension book at isang salansan ng gusot na pera. Panay ang kanyang yuko sa lupa. Ang kanyang bibig ay walang tigil sa pagsasabi ng mga salita ng pagmamakaawa. Huling pangako. Nangangako ako na ibibigay ko ang lahat ng perang ito sa pensyon ko sa'yo para itago mo. Sumusumpa ako na mula ngayon ay magiging masunurin ako. Magbabago ako ng ugali at tratuhing mabuti ang bunsong manugang. Umiiyak siyang nagmamakaawa kay Bayani na kaawaan siya. At buksan ang pinto para sa kanya, huwag siyang iwan sa malamig na kalsadang ito. Ang mga pagmamakaawa ng kanyang sariling ina ay masakit pakinggan. Ngunit si Bayani ay nakatayo pa rin na parang isang estatwang bato. Ang hangin sa paligid ay napakatahimik kaya naririnig ko ang malakas na tibok ng aking puso. Dahan-dahang yumuko si Bayani. Iniunat niya ang kanyang kamay, mabilis na tinanggal ang bawat payat na daliri ng kanyang ina na nakahawak sa kanyang binti. Umatras siya ng isang hakbang, lumilikha ng isang malaking distansya sa kanyang ina. Kumuha siya mula sa kanyang bulsa ng isang kasunduan na inihanda na niya. Iniabot niya ang papel na iyon sa harap ni Aling Rosa. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Nay, kunin niyo ang papel na ito. Ito ay isang kasunduan sa suporta. Mula sa buwang ito, ako at si Kuya Ramon ay magbibigay ng pera buwan-buwan para umupa ng mag-aalaga sa inyo sa lumang bahay na iniwan ni na lolo at lola. Hindi niyo na kailangang mag-alala sa pagkain at damit. Nang marinig ito ni Aling Rosa, natigilan siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, na kinuha ang papel. Patuloy ang pagtulo ng luha. Naintindihan niya na ang kanyang bunsong anak ay nag-aayos ng matitirhan para sa kanya. Ngunit iyon ay siguradong hindi ang kanyang bahay. Nagpatuloy si Bayani. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin na nakasandal sa pinto. Tungkol naman sa pinto ng bahay na ito, hinihingi ko ang pahintulot na isara ito para sa inyo, Nay. Ang huling pagtitiis ko ay tuluyang nawala noong tanghali ng tag-init na iyon. Walang awa niyong itinaboy at tinulak ang asawa ko sa harap ng gate ng ospital. Ang asawa ko ngayon ay buntis. Sobra na ang tiniis niyang sama ng loob. Ngayon, kailangan niyang mabuhay sa kapayapaan. May responsibilidad akong protektahan ang aking asawa at anak. Ang bawat salita ni Bayani ay matigas at matatag. Hindi siya nagagalit, gumagawa lang siya ng hangganan para protektahan ang kaligtasan at kaligayahan ng kanyang maliit na pamilya. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Bayani at dumiretso sa loob ng bakuran. Hinila niya ang bakal na gate, nilock ito ng mabilisan. Ang tunog ng bakal na nagtama ay umalingaw-ngaw ng tuyo, ganap na nagsasara sa lahat ng pagkakataon para sa huling pag-aayos. Nakayuko si Aling Rosa sa labas ng gate. Ang kanyang iyak ng sama ng loob ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. Ang katapusan ng kwento ay nagsara sa mga itinakda ng batas ng buhay. Ang panahon ay tahimik na lumipas. Si Aling Rosa sa huli ay kinailangang lumipat at mamuhay mag-isa sa lumang bahay ng pamilya sa dulo ng baryo. Kahit na buwan-buwan ay may nagdadala ng pagkain at nag-aalaga sa kanya. Kailangan niyang harapin ang pinakamatinding mental pressure ng pagtanda. Iyon ay ang matinding kalungkutan. Tuwing dapit hapon, nakikita ng mga taga-baryo ang isang matandang babae na may puting buhok na nakaupo sa upuan sa harap ng beranda. Nakatingin ang kanyang malulungkot na mata sa walang laman na bakuran. Walang boses ng mga bata, walang mainit na hapunan ng pamilya. Tanging ang pagsisisi ang kumakain sa kanyang isipan, gabi-gabi. Kapag ang imahe ng natapong lugaw na may luya at sibuyas noon ay malinaw na bumabalik sa kanyang alaala, tungkol naman sa pamilya ng mayamang panganay na anak, hindi rin naging maganda ang mga pangyayari. Ang makasariling pamumuhay ni Ate Divina ay sa huli ay nagtulak sa kanilang kasal sa bangin. Ang trabaho ni Ate Divina ay nasangkot sa malalaking legal na problema na nagresulta sa pagkalugi ng negosyo at pagkabaon sa utang. Sa oras ng pinakamatinding hirap, pinili ni Kuya Ramon na tumakas. Ang mag-asawa ay nagsimula ng serye ng pagtatalo
at paninisi sa isa't isa. Naghiwalay sila, nag-aagawan sa bawat natitirang ari-arian. Ang marangyang kondo na dating lugar ng pang-aapi sa Biyenan ay ngayon ay selyado na ng mga awtoridad. Ang pangarap nilang kayamanan ay naglaho na parang usok, nag-iwan ng kalungkutan para sa kanilang mga anak. Ang huling eksena na nagsasara sa kwento ay may mainit na kulay. Sa ilalim ng bubong ng maliit na bahay, ang mga gintong sinag ng araw sa umaga ay sumasayaw sa mga sanga ng makukulay na bulaklak. Nakaupo ako sa malambot na kahoy na upuan, matiyagang gumagamit ng karayom para tahiin, bawat tusok ng kulay rosas na sinulid sa maliit na damit na gawa sa malambot na tela. Ang sanggol sa aking tiyan ay bahagyang gumalaw, nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kaligayahan. Lumabas si Bayani mula sa bahay, may dalang isang mangkok ng mainit na sabaw ng buto ng lotus na mabango. Maingat niyang inilagay ang mangkok sa maliit na mesa, hinipan ng kaunti para lumamig bago ibigay sa akin. Umupo siya sa tabi ko, inilagay ang kanyang malaking kamay, at dahan-dahang hinaplos ang tiyan ng kanyang asawa. Ang gilid ng kanyang mga labi ay may malawak na ngiti. Sumandal kami sa isa't isa, sabay na nakikinig sa huni ng mga ibon sa mga sanga ng matandang puno sa harap ng eskinita. Ang nakaraang puno ng sakit ay sarado na ngayon. Ang kwento ay nag-iwan sa amin ng isang malalim na aral tungkol sa pagmamahal sa pamilya at pagpapatawad. Ang tunay na kaligayahan ay hindi kailanman itinatayo sa mga marangyang ari-arian na walang buhay, kundi ito ay pinagyayaman mula sa katapatan at pagprotekta sa isa't isa sa paglampas sa lahat ng bagyo ng buhay.